Unang-una, kailangan mong maintindihan na God is not under our power. We are under God's power. Hindi ko muna nalangin tayo, paghingi mo, agad-agad may obligasyang bigyan kanya agad. Although, nagaganap yon na pagkakailangan mo na, ibibigay sa'yo ng Diyos. Pero kung halimbawa, hindi binibigay sa'yo, mag-iisip ka sa Biblia. Ba't kaya hindi binibigay? Maraming dahilan. Isang dahilan, hindi pa panahon. Isang dahilan yon. Basahin natin ang 6:2, ikalawang Korinto. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol, kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas, kita'y sinaklolohan. Sabi ng Diyos dapat maintindihan natin ng Diyos Minsan di natin iniintindihan Diyos Sabi ng Diyos, sinasabi niya, ang Diyos ang may sabi, sa panahong ukol kita'y pinakinggan. Ang Diyos pala, may panahong ukol. Hindi siya pwede pabigla-bigla na kahit hindi panahon. Halimbawa, gusto ko na pong mag-asawa, tatay may gatas pa labi mo, gusto mo na mag-asawa. Para mga bata ngayon, 13 anyos, 12 anyos, umaalembong na. Gusto na ng lalaki. Wala pa, hindi pa sa panahon yun. Hindi pa dapat, parang ganon, kapatid. Ikaw man, ang anak mo, sabi, nanay, mahal ko po si Fred. Nonoy, sige na, payagan nyo na ako. Nonoy, mahal na mahal ko po si Fred. Alam mo namang hindi pa panahong ukol. Papayag ka ba? Basahin natin ang unang Korinto 7, versikulo 36. Ngunit kung iniisip ng sino mang lalaki na hindi siya gumagawa ng marapat sa kanyang anak na dalaga, kung ito'y sumapit na sa kanyang katamtamang gulang, at kung kailangan ay sundin niya ang kanyang maibigan, hindi siya nagkakasala, bayaang mag-asawa sila. Tamo kapatid, may panahong ukol Kung halimbawa, yung anak mo nagwawala, gustong mag-asawa, pinipigilan mo, bata pa. Kung sumapit na ang kanyang katamtamang gulang at kailangan sundinan niya ang kanyang maibigan, bayaan mo siyang mag-asawa, hindi ka nagkakasala. So, meski magulang, hindi ko mo hiningi ng anak, bibigay mo. Halimbawa, humihingi yung anak mo, 4 na taon, nanay, penging blade, bibigyan mo ba? O kaya, nanay, penging ang gasolina sa pospro. Kahit mag-iiyak, hindi mo bibigyan ng gasolina at pospro Alam mong madidisgrasya siya Hindi pa panahon. Pero may panahon, kahit na yung gasolina at pospro mapanganib, may panahon, bibigyan mo yung anak mo ng gasolina at pospro. Pagkakaya na niya, alam na niya. Ganun ang Diyos, kapatid. Hindi paghingi mo ngayon, andyan na agad. Hindi ganon. May panahong ukol. At kung minsan, ang dahilan kung bakit kahit ipanalangin mo yung gusto mong pinaplano mo, hindi nangyayari, kaya pala ganon, sabi ni Santiago 4:3. Basahin natin. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Pagka ang hinihingi mo naman, ikakasama mo. Maaaring magugol mo lang sa kalayawan mo. Kahit humingi ka ng humingi, hindi ka bibigyan ng Diyos Ang Diyos kasi hindi nagbibigay ng ikasasama Halimbawa, hindi pa panahon para ibigay niya. Baka mapahama ka lang kung ibibigay niya, hindi niya bibigay sa'yo. Kahit manalangin ka pa ng manalangin, hindi niya bibigay sa'yo. Pero kung hindi makakasama sa'yo, bibigay niya. At kung ukol na sa panahon, ganun ang Diyos, kapatid. Halimbawa, naglilihi yung asawa mo. Gusto ko ng atis. Hindi panahon ng atis. Kahit magpanangis yun wala kang makukuha ng atis Diba? Ganun lang yung kapatid. May panahon. Kaya hindi agad nangyayari kasi may nakatakdang panahon ng Diyos. Ecclesiastes 3:1. Sa bawat bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Tamo kapatid, sa bawat bagay may kapanahunan. Ang Diyos ay nagtatakda ng panahon. Kasi alam niya na kung kailan panahon ikakabuti.
At baka meron naman panahon na ikakasama mo. Kaya, intayin mo yung panahon ng Diyos. God has His perfect time for everything.